Shout out sa inyo mga banateros, banateras worldwide, and magandang araw din po, umaga, hapon at gabi sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Kamusta naman po kayo dyan? Shout out po sa inyong lahat din. At sana po ito sana po bago tayo magsimula pagpasok nyo pa lang, pagkita nyo pa lang ng video na ito ay i-like nyo po agad ha. And syempre, doon sa ating mga manonood, mga kababayan, wag pong kakalimutan, konting lambing po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, hindi pa po subscriber ng channel na ito, subscribe po kayo kay Coach Oli News PH. Wag pong kakalimutan konting support po, Coach Oli News PH. Ito po ang ating mga pag-uusapan ngayon. South Korea President na impeach. Grabe, no? Na impeach South Korea President habang si BBM 20 years magiging presidente ng Pilipinas. Payag kayo doon? Ito pong si Sandro Marcos, hinahanda na, Pinaghahanda na ito si Marcos. Sandro Marcos, yung kanyang anak. Okay, pag-uusapan natin niya mamaya. Pangalawa po, BBM, may nahuling smuggling ng makarel. Pero, may kaduda-duda. Tinago muna. Ayan. Yan ang pag-uusapan natin. Ikaw talaga, Marcos, wala kang mabuting ginawa sa bansang Pilipinas. Pangatlo, Franz Castro may inamin tungkol sa impeachment. May balita May balita ako sa inyo patungkol dyan sa impeachment. Ayan. So, sisimulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. O, eto. Unahin na muna natin itong kay Bongbong Marcos na meron na namang kaduda-duda. Itong smuggling ng makarel, parang ito na naman ba yung Ito yung by bus nila dyan sa pinakamalaking nahuli nilang droga. Kaduda-duda na wala na yung driver. Di ba wala nang balita? Pinakamalaki na nahuli nilang droga. Samantalang wala man lang bodyguard. Nahuli lang sa checkpoint. Ganun ba katanga? Ang mga drug lords? Hindi ako naniniwala ganun katanga mga drug lords. Isipin mo, pinakamalaki. Ibig sabihin, ganun kadaming droga. Nahuli lang sa checkpoint. Eto naman ngayon. Eto, pag-uusapan natin. Ako, duda talaga ako dito. Makarel naman, nahuli. Okay? Sige, pag-usapan natin yan. 21 container na mga nasamsam na smuggled frozen mackerel ang sinimulan ng ipamahagi ng gobyerno sa Maynila. Oy, ang bait naman ni Marcos. Pinamimigay yung mga nahuling smuggled na mackerel sa Maynila. Pinamimigay. Bakit hindi mo ibamigay sa Davao? Gayahin mo yung pinsan mong si Tambaluslos. Ang bagyo sa ibang lugar na magay ng ayuda sa Davao. Talagang nililigawan yung mga taga Davao, sige. Sabi ng Pangulo, ayaw nilang masayang ang mga smuggled na isda sa ayaw nilang masayang ang mga na-smuggled na isda. pagtitiyak na ligtas itong kainin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahon-kahong mackerel ang ipinamahagi sa mga residente ng Baseco sa Maynila sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Tig 2 kilong frozen mackerel kada pamilya. Tig 2 frozen mackerel kada pamilya. Ito yung mga kinumpiskang kargamento na sinubukang ipasok sa bansa noong Setyembre. Ano? Nadinig nyo yun? Nadinig nyo? Ulitin nyo. Replay. Nadinig nyo? Ayaw daw nilang masayang yung mackerel. Pero, ulitin natin Kinumpiskang kargamento na sinubukang ipasok sa bansa noong Setyembre pero naharang ng Bureau of Customs dahil walang sanitary and phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Fisheries. Narinig nyo, maliwanag. Sinubukang ipasok dito sa Pilipinas na walang clearance. Smuggled. Kailan? Nung September. Anong petsa na?
Anong petsa na? December na, di ba? Na paano ka, Marcos? Isipin mo, nahuli mo nung September. Bakit ngayon mo lang ibibigay? Bakit ngayon lang nagka-clearance? Kung talagang may plano kang ibigay yan sa Maynila, baka bumok na yan, kaya pinamimigay nyo na lang. Dapat ako, bago kayo tinanggap yung isda na yan, pinakain nyo muna si Marcos eh. Para kung may lason yan, patay din si Marcos. Hindi, baka sabihin mo na naman, death threat na naman yan, death threat. Hindi, ibig ko sabihin lang, mamimigay ka ng isda eh. Baka mamaya mamatay dyan ng taong bayan. O kung mamatay sila, kasalanan mo, di damay ka dapat dyan. Kasi ang nakakapagtaka, eto lang. Simple. September po na smuggled. Bakit ngayon lang? Diba? Kung may plano naman kayo ipamigay, pwede siguro nabubulok na, hindi nyo maibenta. Hindi ako maniwala na ngayon lang kasi nagkaroon ng clearance. 3 buwan na yung isda na yung frozen. Ngayon nyo lang ibibigay. Pangalawa, kung may plano kayong ibigay, bakit pinatagal nyo pa? Dahil ngayon nagpapabango kayo? Kasi sabla yung impeachment ninyo? Dahil binanggit ni PRRD ang AFP, kaya kung kailan lang, ha? Di ba? Dumalaw sa AFP to, si Marcos. Nagpapalakas sa AFP, sa mga sundalo. Ngayon naman, namimigay sa Maynila. Dahil nagulantang kayo sa presko ni PRRD, nananawagan sa AFP. Ngayon, trabaho kunwari. Pero ba't ngayon lang? Parehas to nung nahuli yung droga. Record breaking. Pero ang daming kwestiyong lumabas, nawala ang driver. Bakit nahuli lang sa checkpoint? Bakit nagkaroon ng checkpoint doon? Bakit pabago-bago ang numero nung nahuli ninyo? At kung ganun kalaki, bakit hindi masyadong nabalita? Nabalita lang 1 time, 2 times, tapos na. Asa na yung driver? Bakit hindi nyo mailabas? Ganin din to. Bakit ngayon lang? Kaduda-duda po yan. Diba? Sinubukan nyo sigurong itago pero hindi nyo maitago. Kasi kung talagang plano nyo ipamigay yung mga smuggled, dapat dati pa. September na huli. Siguro October pwede nyo na pinamigay. Anong petsa na? December. Tanong ko rin sa inyo, asan yung mga nahuling smuggling? Pumunta pa ron si Tamba. Pumunta pa ron si Erwin Tulfo. Bakit hindi nyo rin pinamigay ng ganito? Saan nyo dinala? Yan ang tanong. Saan nyo dinala yung mga smuggled na bigas? Pinalabas yan sa mainstream media. Pinangunahan pa ni Tamba. May alalay pa siyang si Tulfo. Ba't hindi nyo ginanyan? Ba't hindi rin nyo pinamigay? Di ba? Di, Marcos, dapat sagutin mo to. Bakit ngayon lang? Kung talagang gusto mong tulungan at ayaw mong masayang, sana, minadali mo, isda yan eh. Hindi naman corned beef yan. Hindi naman sardinas yan. Kahit masabihin nating frozen, iba pa rin yung presko. Kahit frozen, ibig sabihin, kaya Colcholi, frozen nga, paano presko? Ibig sabihin, hindi naman masyadong pinatagal. Bakit nyo pinatagal? Anong rason bakit tumagal? September na huli, December na ngayon. Anong pag-uugali yan, Marcos? Ako, sa tingin ko, ako tatanungin ninyo. Naghahanap lang ito si Marcos na para mag-good shot siya. Kasi na-bad shot siya sa AFP. Alam naman natin, mabigat yung binitawan ni PRRD. At alam naman natin, wala siyang magawa dun sa pinsan niya na si Tamba. Binabakbakan ng Duterte. Bumabanat sa Duterte. Nakikita nila, malakas pa rin ang Duterte. Kitang-kita nila yan eh. Mahal ng taong bayan ng Duterte.
So ito ngayon si Marcos, bida-bida ngayon. Para sa ganoon, mahalin din siya ng taong bayan. Ano bang alam niya magpinsa na yan? Si Marcos, tsaka si Tamba, anong alam niyan? Ayuda. Wala yan. May alam ba yan sa infrastructure? Wala. Meron ba yan alam sa pagsugpo ng mga komunista, ng mga NPA? Wala. May alam ba yan sa pagsugpo ng mga droga? Wala. Parehas siya magpinsan na yan. Anong alam niyan? Ayuda. Eto. Kaya siguro nag-isip, sige mamigay tayo pero yung hindi halata. Hindi ako magmumukha katulad kong yung tanga kong pinsan. Siguro yun ang sinabi ni Marcos. Ay, isip kayo na ibang paraan. Yan, ito, pamigay na natin tong isda. Sige. Tanong, bakit nyo sinubukang itago? Bakit ngayon lang lumabas yan? 'Di ba? Bakit hindi na balita yan? September pa pala yan. Alam mo, Marcos, lalong dumadaming tanong. Fisheries and Aquatic Resources. Kanina formal itong na-turn over sa Department of Agriculture kasabay ng pag-inspeksyon ng Pangulo sa Manila International Container Port. Na-inspection na ito, safe for human consumption. Di kumain ka. Safe pala di ba? Di paano kung delikado yan? Paano kung may mangyari doon sa mga tao sa Maynila? Sana tumikim ka muna, ito yung galing sa kahon ni Luto, tinikman mo. Damay-damay, di ba? Ngayon mo lang kasi nilabas, tagal-tagal na eh. Kung plano mo tumulong talaga, kung bukal sa loob mo ang pagtulong, dati pa, pagpasok pa lang yan, ginawan mo na ng paraan yan. Kaya habang pwede pa, distribute na natin. Habang pwede pa. Tingnan mo, bunganga nito. Habang pwede pa. Parang alam mo yung, parang ang dahilan niya dyan, parang kesa mabasura. Tama naman siya ron. Kaya lang parang last choice niya, last option niya lang ipamigay. Nawala na siya ng option, siguro hindi mabenta, hindi natin alam kung anong option niya dyan. 'Di ba? Parang nauubos na lang yung option niya, may pamigay na lang. Para hindi naman masayang at magamit naman ng ating mga kababayan. Ulam na po namin, tanghalian, hapunan. Kaysa masira po, maganda na. Pag nasira tiyan nyo, ate, sabihin nyo, i-cover natin dito, ha? Sabihin nyo sa amin, ha? Hindi, totoo yan. Message lang kayo sa mga vloggers. Ay, nako. Hindi namin papatawarin yan. Ha? Pag nasira ang mga tiyan nyo, contact lang kayo. Sabihin nyo kay Isko. Makakarating dito yan, ha? Sige. Ako'y pamahagi sa mas nangangailangan. Malaking tulong po ito kasi wala sa naghahanap buhay sa akin. Ako lang. Tinatayang 150,000 na pamilya sa NCR, Region 3 at 4 ang makikinabang sa 21 container na puno ng mackerel. Batid raw ng Pangulo ang problema sa smuggling sa bansa. Ang problema kasi sa smuggling, pinapasok nila, tapos iipitin. Hindi ilalabas. Mag-aantay hanggang tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, sa kanila pagbibili. Hindi natin papayagan Ang masama sa smuggling, hindi bayad yung tax. Smuggled nga hindi bayad. Ipinasok na walang permit. O iipitin. Di, Marcos, hindi kaya lumalabas parang kayo ng ipit? Hindi, sabi niya, di ba? Ang masama sa smuggling, iipitin. Para bumaba para tumaas ang presyo. Pag tumaas sa kanila, bibitawan. Hindi ako, Marcos, di kita pinagbibintangan, ha, Marcos. Tanong lang. Hindi kaya parang inipit nyo rin yan? Di ba? Sinubukan yung ipitin. Kasi ba't ngayon lang? Ewan ko kayo ba naniniwala na September bago nagkaroon ng clearance, December, ganun katagal? Di sana pagkahuli nyo pa lang, kung may plano na kayo ipamigay, sinabi nyo sa media, prinesko nyo, may nahuli kami, antayin lang natin ang clearance na ito ay safe sa mga tao.
Kahit masabihin nating tumagal ng 3 months, at least in-announce nyo, transparent. Ito parang kayo din nagtago eh. Parang lang naman ha. Kasi yung asta eh. Matuloy na yung mga ganyang klaseng sistema. Dahil naman sa epekto ng mga nagdaang bagyo, Asa na punta yung bigas? Tanungin mo sa pinsan mo, asa na yung mga smuggled na bigas? sa supply ng isda, inaprubahan ng Department of Agriculture ang importation ng 8,000 metric tons ng isda. Bukod pa ito sa 30,000 metric tons na imported na isda na unang inaprubahan para mapunan ng humihigpit na supply sa mga buwan na nagpapatupad ng closed fishing season. Para sa GMA Integrated Ay, nako, ewan ko ha. Duda na naman ako rito. Well, antayin natin kasi para sa akin, this is a breaking news. No? Parang yan yung ano eh. Again, yung drug hole. Excuse me po. Makailang araw, lumalabas yung totoo. Nagiging kaduda-duda. Lumalabas yung facts. Yung mga totoong nangyari. Antayin natin. Breaking news to. Antayin natin kung ano magiging kahinatnan nito. Next po tayo. Itong South Korean president na impeach samantalang si Marcos uupo ng 20 years sa bansang Pilipinas. Abangan. Pag-usapan natin. Eto. Ipina-impeach na ng Kongreso ng South Korea si President Yoon Suk Yeol. Nako, sana all! Sana all! Sana all. Kailan kaya may impeach yung presidente natin no? Hindi ako nagtatanong lang. Legal naman yan kasi pinapa-impeach nyo nga si Vice President Kasi kung si Vice President pinai-impeach nyo, mas maraming kalokohan si Marcos. Mas maraming kaduda-duda. Ano lang bang kaduda-duda kay Vice President? Hindi niya mapaliwanag yung confidential funds. Natural. Confidential nga Pag pinaliwanag niya yun, nilaglag niya yung mga tao ron, kulong siya. Bakit? Illegal yun Tanga tayo mga dyan mga mambabatas dyan Tatanungin mo yung mga tao, confidential nga. Yun lang naman ang question kay BP Sara Kay Marcos, Ayaw magpa-drug test. Impeachable yan kung addict siya o hindi, Hindi ko siya pinagbibintanga pero impeachable yan. Saan napunta yung pinagmamalaki mong flood control? Saan na napunta yung Maharlika funds? Sige nga. Yung pinangako mong bigas, wala na. Hindi mo ngayon anong nangyari dun sa Okadang Balita, sa Bulilyaso, dito sa pinsang mong si Tamba, hindi mo maimbestigahan. Yung nangyari sa KOJC, wala kang ginawa. Lahat yan, impeachable offense. Sana all. Kailan kaya mai-impeach ang ating presidente? Ang bihira, Mula sa 300, nasa higit 200 mambabatas ang bumoto sa impeachment ng kanilang presidente. 85 ang hindi pabor, habang 3 ang nag-abstain. Mayroon pang 180 days ang korte para sa kanilang hatol kay Suk Yeol. Sa ngayon, si Prime Minister Han Duck-soo Alam mo naging issue dito? May nagregalo lang doon sa asawa niya ng mamahaling bag. Mamahaling bag na impeach na presidente. Samantalang sa atin, bilyon-bilyong flood control, hindi natin malaman kung saan napunta. Pinagmalaki pa. Ang congressman natin tahimik. Ito bag lang Yung balita tungkol kay Tamba, dyan sa Okada. Ang laking balita niyan. Hindi inimbestigahan. Tahimik. Ito bag lang na impeach. Ang asawa niya niregaluhan, regalo. Samantalang ang daming lumalabas ngayon na mga mambabatas, ang gaganda ng sasakyan. Hindi kayang bilihin ng sahod lang nila.
Di bulletproof. Ang mamahaling sapatos, bag, relos. Quadcom, tahimik. Kamera, tahimik. Buti pa South Korea may paninindigan ng mga congressman nila. Sa atin, PP, maingay lang. Ito sila Paduano et al. Pagdating kay BP Sara. Maingay lang. Pag ang iko-contempt ay dating general na sumugpo ng droga sa Pilipinas. Grabe. Su, ang pansamantalang tatayo bilang Pangulo ng South Korea. Ipina-impeach si Sukyol matapos mag-anunsyo ng martial law dahil umano sa banta ng komunista. Nag-martial law. Marcos, kailan ka magma-martial law? Sige na, mag-martial law ka na. Mag-martial law ka na, Marcos, para take over ng AFP. Ay. Mula sa North Korea. Ay, eto tingnan natin na ang saya-saya nila. Alam mo nung napinapanood ko ito, naiinggit po ako. Nung nalaman nilang na-impeach na yung presidente nila, ang sasaya ng mga Koreano. Sabi ko, sana all. Naisip ko, sana all. Sabi ko, Panginoon, kailan yung gagawin sa amin ito? Hanggang kailan kami magdudusa sa gobyernong ito? Eto tingnan ninyo, pakinggan ninyong mabuti. Nung in-announce na, na in-announce nung kanilang kanilang congressman na ang number 1 daw sa music chart ay apathy. Apathy. Hindi. Hindi yun ang in-announce, hindi apathy ang in-announce. Ang in-announce na impeach na yung kanilang presidente kaya sila nagsigawan, ha? Hindi, walang nagsayaw ng apathy diyan. Sige, tuloy. Ay! Naku, nai-imagine nyo na ba? Hindi, kayo nai-imagine nyo? Kung na-impeach si Marcos, magsisigaw, hindi ka namin pinapatalsik, baka sasabihin mo na naman, sedition, rebellion, huwag kayong tanga, ha? Kasi yung iba dyan nagtatanga-tangahan. Confidential funds, pinaiimbestiga kung sino yung mga nakapirma. Pinaiimbestigahan ng confidential. Huwag tanga, ha? Ay, hindi. Alam ko hindi kayo tanga. Huwag nagtatanga-tangahan, ha? Hindi ko sinasabing rebellion yan, hindi sedition. Impeachment po pinag-uusapan natin. Ang impeachment nasa batas. Nag-i-imagine lang ako. Ini-imagine ko si Marcos na impeach. Ganyan siguro sigaw. Ay, naku, mas malakas ang sigawan natin dyan. Sasabihin natin, balik ka na sa Hawaii. Pambira. Ayun, sigawan na sila. Grabe. Pilipinas kung mahal. Nang mangyak-ngyak sila. Kailan kaya mangyayari sa atin to? Kailan? Kailan tayo makakawala sa mga buwayang nakabarong na mayroong mikropono? Ang saya-saya nila. Saya-saya nyo. Ang swerte nyo na. May apathy kayo. Ang lamig-lamig na dyan. Ang yaman na ng bansa ninyo. Na-impeach pa ang presidente nyo. Samantalang kami, lubog na sa utang. Nauubos na ang gold reserve. Nanunumbalik na ang droga. Marami ng adik sa gobyerno. Nanumbalik na ang mga komunista. Nanumbalik na ang mga NPA. Nga pa rin. Hindi pa rin ma-impeach ang presidente. Dahil pinsan niya ang congressman. Ang House Speaker. Kaawaan niyo Pilipinas. Mahirap na. Humihirap pa. So, party, apathy. Ganun niya, apathy niyan. Party.
Marcos, manunood ka ba ng Apati-Pati? Na concert ni Bruno Mars at ni Rose? Matuto ka rito, Marcos, ha? Pag ito si Marcos, hindi pa natuto sa nangyari sa South Korea, bobo talaga. Di dapat matuto talaga siya dyan. Oo! Kasi, alam mo, pagka hindi ka natututo sa mga nangyayari sa paligid mo, talagang kulang ka sa utak. Di, kasi mas malala itong presidente natin, ha? Mas malala. Parte pa. Ayan, mangiyak-iyak ko. Siguro ako niyan, iiyak-iyak din ako. Hirap, manghirap. Ngayon lang ako nakasubok ng buhaya na naka-Amerikana may hawak pang mikropono ng mga animal. Pero alam nyo, eto ha. Pag-usapan natin. Kasi may mga nagsasabi, etong plano talaga, eto yung grand plan nila. Na si Marcos will stay in power for 20 years just like his father. Yan po ang kumakalat na balita from a reliable source. At kahit si PRRD, sinabi niya yan. Kaya meron akong natanggap na ganyang informasyon. Sabi ko, sinabi na ni PRRD yan eh. Yan ang plano nila. Yan din ang sinabi ni BP Sara. Na sila na talaga ang maghahari. Yan ang plano ni Marcos. Kaya nga sinubukan niyang PI ipasok di ba? Para maging parliamentary tayo. Kasi para ang susunod ay si Tamba. Okay? Habang hinahanda nila si Sandro. Kasi si Sandro kulang pa. Hindi pa maduming politiko gaya ni Marcos, yung tatay niya at si Tamba. Kulang pa sa dumi. Ha? Antayin nila maging madumi. Pagkatapos noon, in time, yun naman ang papalit kay Tamba. Yan ang plano niyan. Kaya nga yung parliamentary, ang magiging president dyan ay si Marcos, tuloy-tuloy, ang prime minister, si Tamba, or vice versa. And yan, yung sinasabi kong yan, yung impormasyong natanggap ko, yan po ay sinabi na ni PRRD. Kumokonek na po lahat. Kasi pansinin nyo, tahimik si Lisa. Si Lisa po ay major player. Hindi po yan nasa isang tabi. Yan din ang kumakalat na ang dami, that is public knowledge. Si Lisa talaga ang in command dyan. Sa katunayan, nagpa-interview pa nga yan kay Katunying eh. Involved yan. Alam mo, like father, like son talaga to si Marcos, si BBM. Kasi ganun din naman yung tatay niya di ba? Nagtagal ng 20 years. Yan yung nakikita niya Paano kuhanin ng power and how to stay in power. The longer, the better. Ang masama nito, ang daming matatalino sa atin, nabudol talaga. Hindi na po tayo nagsisisi dyan. Pinapakita ko lang na ganyan po talaga ang kanilang pag-uugali. Kasi yan ang nakamulatan niya sa tatay niya. Nakita niya yan. Nakita niya na paano nagawa yan ng tatay niya. Nagstay in power for 20 years. Alam niyo kung paano? They controlled the media. Yan ang totoo. Ang problema ngayon, they controlled also the media, the mainstream media, kaya lang may mga social media na. Kaya before, ang akala ng tao, magaling yung tatay niya, si Marcos Sr. Hindi na balanse ng social media. Ang problema ngayon, kahit magpasikat sila, kahit purihin sila ng purihin ng mainstream media, nakikita ng social media. Nakikita yung hearing. Sa Quadcom, nakikita nila sinungaling tong mga
ano na ito? Itong Quadcom na ito, itong mga congressman. Kaya nababalanse, nakikita nila ang katotohanan. So yan ang talagang plano. Okay? Marcos will just enjoy himself while Lisa will take over. Ang gagamitin si Tamba. Nakikita naman natin yung nangyayari ngayon. 'Di ba? Kung paano nila minamanipulate yung sitwasyon. At sinabi po yan ni Sara, huwag kayong magalit sa akin ha. Binibigyan lang natin ng linaw yung sinabi ni BP Sara at yung sinabi ni PRRD na tumatama rin sa mga impormasyon na kumakalat ngayon. Kaya ang iuupo si Tamba habang nire-ready si Sandro. Kaya lang may malaki silang problema. Alin? Ano? Sa plano nilang yan. Ang taong bayan, mahal ang Duterte. Yan ang problema nila. Ang Duterte, malinis. Yan ang malaki nilang problema. Yes, probably, babaero si PRRD, pero walang illegal doon. Maraming asawa, walang illegal doon. Sino ba sa atin na walang kasalanan? I myself, ang dami kong kasalanan. Kayo rin maraming kasalanan. Pero pagdating sa korupsyon, pagdating sa droga, malinis. Kaya pilit nilang nilulubog si BP Sara sa korupsyon. Pilit nilang nilulubog sila Pulong sa droga. Naiintindihan nyo? Pero hindi uubra. Bakit? Kasi malinis talaga ang Duterte, kaya mahal ng taong bayan. At alam nila yan. So, kayo Duterte ha, kayo Duterte sumisira sa plano namin. Anong gagawin nila? Sisiraan ng Duterte. Ipapa-impeach si BP Sara. Alam natin malakas si PRRD, mahal na mahal ng taong bayan. But the problem is, mahina na si PRRD. I really don't know kung after 6 years, 10 years, malakas kaya pa ni PRRD. In short, malakas ang Duterte, ang talagang nakikita nila ngayon, i-impeach si BP Sara kasi hindi na siya pwedeng tumakbo ng public office. Pag na-impeach si BP Sara, hindi naman nakaya ng tatay. So matutupad. Kaya alam nyo, nung nag-meeting kami nila BP Sara, nung kinausap niya kami at nagpasalamat, sabi ko, isa lang ang request ko sa iyo, BP Sara. We cannot afford na hindi ka tumakbo bilang presidente sa 2028. Kasi pag hindi tumakbo si BP Sara, mauubos talaga ang pera ng taong bayan. Pero meron pa rin silang problema. Ang problema, kahit anong sira nila kay BP Sara, si Tamba hindi talaga kayang mahalin ng taong bayan. So anong ginagawa? Ayuda-ayuda. Hanggang sa mahalin ng taong bayan, si Tamba. Pero nakikita natin nag-fail. Kahit ayuda siya ng ayuda, at kahit pinai-impeach si BP Sara, palpak. Sa katunayan, wala ngang gustong pumirma diyan sa impeachment na yan. At yan ang pag-uusapan natin mamaya. So lahat, pumapalpak. Kahit walang Duterte, hindi rin mamahal ng taong bayan wala talagang karisma si Tamba. Bakit? Ano bang alam niyan? Ano bang kaya ni Tamba at ni Sandro? Wala. Alam mo meron sa kanila? Apelido. Yan lang. Other than apelido, wala na. Sira na yung apelido. Wala na rin eh. Yan ang malaki nilang problema. Pero ang ginagawa nila ngayon, kaya pinipilit siyang ayuda. Pero alam mo, sa nakikita ko, nakakaawa ang Pilipinas. Dahil posibleng maging presidente si Marcos for 20 years. Nakita niya yan sa tatay niya, paano ginawa ng tatay niya, at nakikita natin ang galawan ngayon, yung plano nila, at ito masakit.
tahimik ang AFP. Tahimik ang ibang congressman. Tahimik ang mga politiko. Kung yung mga yan mananahimik ng tuloy-tuloy, magiging presidente si Marcos for 20 years. Bakit? Kasi takot ang iba nating kababayan magsalita. Hindi man lahat, but majority, tikong mambibig. Namumuliti ka, nasa gilid, tahimik. Kaya very possible na maging presidente talaga si Marcos for 20 years kung mananatiling takot itong mga nasa AFP, itong mga uniform men, itong mga politiko natin. Pansin nyo, walang nagsasalita. Meron man pa ilan-ilan. Di ba? Antayan ng antayan, inaantay si ganito, inaantay si ganito, inaantay si ganito. Antayan tayo ng antayan. Pambihira. For the meantime, nauubos ang pera ng taong bayan. For the meantime, makikita natin, baka presidente na ng 20 years si Marcos. And that is very, very possible. Kaya tayo na lang, kung takot man, kung yung mga politiko gusto lang mamulitika, tahimik sila, yung mga uniform men, kung gusto lang nila manahimik dyan, tayo sa social media, tayo ang magpatuloy magsalita. Ngayon, ibalita natin, ano na ba nangyayari dyan sa asa na impeachment? Ito, pag-usapan natin. 3 araw na plenary sessions na lang mayroon ng Kamara bago ang December holiday break sa December 21. Kaya magkakaalaman na sa kahihinatnan ng nakabingbing 3 araw na lang. Okay? So, makikita natin yan Monday, Tuesday, Wednesday after ng Christmas break na. Pag walang nangyari, sa Lunes, sa Martes at sa Miyerkules, malabo na yung impeachment na yan. impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nakakuha na sila ng mahigit 10 pledges. Meron na silang 10 pledges. Ang kailangan nila 106 na pirma. Pirma, ha? Pledges lang ang nakuha nila. Ibig sabihin, may sige, pipirma ako dyan. Pero wala pang actual na pirma. Ha? Kaya Castro, bumili ka muna ng suka. Huwag kang magpakatiwala dyan sa mga politiko na yan. Huwag kang pakatiwala dyan. Politiko yan katulad mo. Naninimbang yan. Ha? Marami dyan, re-electionist pa. Naninimbang yan. Alam nila malakas ang Duterte eh. Kasi puro pledges yan. Nag-aantay-antayan din yan. Politiko yan eh. Ha? Hindi ka tanga, Castro, sa tingin ko lang. Sa tingin ko lang naman, baka tanga ka rin. Pero sa tingin ko hindi. Pero huwag ka magtanga-tangahan. Niloloko ka lang yung mga pledges na yan. Ha? Pero gayon pa man, walang pumipirma. Nakakatawa ka, Castro. Ay, nako. Susuportahan ng impeachment resolution na isinunod Asa na pirma mo? Raul Manuel, Brosas, Castro. Asan ang pirma? Nga. Nga. 10 pledges lang. Siyempre, kahit ako congressman, kaibigan mo ako. Halimbawa, kaibigan mo ako. Uy, pirmahan mo to. Oo, basta. Garantisado yan, pipirma ko. Politiko eh. sulong ng Makabayan Block. Sa gitna rin ito ng usap-usapang may nagbabalak pang maghain ng ikatlong impeachment complaint. Yan yung palusot nila, alam mo ba? Alam nyo ba yan? Merong first complaint, merong second impeachment complaint. Tapos yung iba, kunwari, ayaw munang pumirma kasi inaantay yung pangatlo. Yan, ang palusot nila para wag silang magbukang tanga. Wag silang kahiya-hiya. Kasi sa totoo lang, ayaw nilang pirmahan yan. Hindi naman nila babasahin yung complaint na yan eh. That is political in nature. Kalokohan. Niloloko nyo ang taong bayan. Kung maraming pipirma dyan, at babango kayo sa taong bayan kapag pumirma kayo, sigurado nag-uunahan pa kayo pumirma. Ang problema dyan, pag pumirma kayo, babaho kayo sa taong bayan. Hindi kung
kung titingnan nyo yung substance ng first complaint, second complaint, and third complaint, hindi yun ang totoo. Hindi nyo inaantay yan. Inaantay ninyo kung kayo ay babaho o hindi. Nakikita ninyo, babaho kayo sa taong bayan pag pumirma kayo. Kaya ginagawa nyong palusot na inaantay nyo yung third complaint. Sa katunayan, ayaw nyong pumirma. Pag wala pa rin pumirma, itong Lunes, Martes at Miyerkules, tapos na yung impeachment na yan. Nakakahiya kayo kahit anong palusot ang gawin ninyo. Hindi tanga ang taong bayan. Huwag nyo kaming gawing tanga at kayo ay hindi lang makakuha ng impeachment. Aminin nyo na malakas pa rin ang Duterte. Pero nilinaw ng Teacher Solon, No, pakinggan ninyo ano sasabihin ni Castro. hanggang ngayon wala pang pumipirma sa kanilang resolusyong naglalayong Nakakahiya, no? Hanggang ngayon wala pa rin pumipirma. Castro nga, iniwan ka sa ere ng mga kasamahan mong congressman. mapatalsik sa pwesto ang Vice-Presidente. Generally, wala pang talagang nakapirma. Ayun, nagbuka kang tanga, no? Bili na ng suka, ating. Bili na ng suka. Iniwan ka sa ere. Wala, sa kanya galing. Wala pang pumipirma. Mga pledges lang. So mukhang next week pa. Pledges. Naniwala ka sa pangako ng politiko. Hanggat hindi mo nakikita, tangible, huwag kang maniniwala sa politiko. Yung 20 pesos nga, hindi binigay. Yung wala nga pumasok na baril sa KOJC kasi nungalingan pa. Di ba? Magkakaalamanan. May mga ilan na mga sa minority siguro parang mga 5 or 300 kayo doon. Sa minority, 5 lang daw ang gustong pumirma. 6, mga ganon. Ah, Sa majority naman ay lang sila, nagsasabi sila. Siguro mga ganon din yung number. so ganun din. 5 or 6 din sa majority, sa majority. Kawawa ka, Ale. Ale, tingdan ka na lang ng barbecue, akyat ka sa bundok, mag-NPA ka, mangidnap ka ng bata. Kasi ganyan naman ang convicted ka, 'di ba? Convicted. Mangidnap ka ulit ng bata. Inisnab ka ng kapwa mo, congressman. Itinanggi naman ni House Quadruple Committee Overall Chairperson, Representative Robert Ace Barbers, na naghihintay sila ng kumpas ni Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment issue. Isang senior member ng Nationalista Party, si Congressman Barbers. Sinungaling din tong mama na to. No? Sinungaling. Sabi niya, hindi totoong nag-aantay kami ng kumpas ni Tamba. Hindi. Mamaya, kinumpasan kayo, sabihin niya, pumirma kayo, baka nagkukumahog kayo dyan pumirma. Huwag nga kami. Yung ginagawa nyo sa kamera, yung ginagawa nyo pag-iimbestiga sa Quadcom kay Sara Duterte, walang kumpas ng speaker nyo. Talaga bang ginagawa nyong tangang taong bayan? Yung pag-iimbestiga nyo ng EJK ni PRRD, walang kumpas ni Tamba? Talaga napakababaw ng tingin mo sa Pilipino. Ginagawa nyo kami talagang tanga. Ngayon, papalusot ka na naman. Hindi mo inaantay ang kumpas ni pare-parehas kayo, walang pumirma. Mamaya, sabay-sabay kayong pumirma. Di ba? Halatang may kumukumpas sa inyo, wag na nga tayong maglokohan. Please lang, wag niyong gawing tanga mga Pilipino. Kaya nagagalit mga Pilipino sa inyo eh. Gusto ko lang matanong, naniniwala ba kayo sa sinasabi nito si Barbers? Na hindi sila nag-aantay ng kumpas ni Tambaluslos? Sige, ilagay nyo dyan sa comment section pakilagay nyo dyan. Naku, kung kayo naniniwala dito kay Barbers na ito, magdidemanda pa raw to sa vloggers eh. Naku, tinira natin. Baka mamaya, pikon pala ito. Pikon pala. Baka magdemanda. Anyway, wag pong kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe po kayo dito. Coach Oli News PH. Wag pong kakalimutan. I-like nyo rin po. Napaka-importante pag nilike nyo tong video na to. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal. Coach Oli po. God bless everyone.